balita kay Chris Aquino? Walang nangyayari sa gamutan niya. Magtatatong taon na. Let's go! Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay nagbigay na ng latest update sa kung ano ang nangyari sa Queen of All Media na walang iba kundi si Chris Aquino. Ito nga ay matapos magsalita ang kanyang matalik na kaibigan na walang iba kundi ang binansagang King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda, na kung saan ay kanyang kinumpirma na nangangailangan na matinding dasal ang kanyang kaibigan. Ating matatandaan kamakailan lamang na naglabas na ng kanyang health update ang Queen of All Media kung saan ay kanya di umanong sinabi na kailangan niyang magtungo sa bansang Amerika para di umanong ipagamot ang kanyang malubhang karamdaman. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na nagbabayad na daw di umano si Chris Aquino sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice na pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, kung ang mga Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ang naging matinding tanong ng mga batikang political vloggers sa mga natitirang dilawan. Kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Queen of All Media na walang iba kundi si Chris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namamaalam si Chris sa lahat ng kanyang mga masusugid na tagapagsunod at higit na lalo sa kanyang mga anak. Matapos nga ang naging tweet ni Chris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinaing at komento ang isang matalinong netizen na mga bagay na maaaring nakaapekto sa naturang aktres sa patuloy na paglala ng kalagayan nito. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan ng Queen of All Media na kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na na-share nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Matapos lamang ang ilang oras matapos i-post ni Chris Aquino sa kanyang Instagram ang nasabing picture ay umani ito ng samot-saring komento mula sa mundo ng social media. Dahil nga di umano sa naging balitang ito ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito na nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano nito sa mga taong noong sila pa ang nanungkulan sa palasyo. Ilan rin sa marami sa ating mga kababayan at maging ang mga celebrity ang nagbigay ng dasal para sa mabilis na ikagagaling ng Queen of All Media. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng Philippine Stars sa kanilang official website and quoted, Mark Libiste gives updates on Chris Aquino's health condition. Manila, Philippines, Batangas Vice Governor Mark Libiste gave an update of his girlfriend Chris Aquino's condition. In an interview with the media during the Barako Fest 2024, Mark said Chris postponed her confinement in the hospital due to the COVID-19 alert. She postponed her confinement at UCLA Hospital. While I was still there, nagkaroon ng COVID alert sa mga medical facilities. That's why I decided to go home first kasi waiting time. But anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, I'll give it my utmost priority, he said. Mark said he's in the country to fulfill the responsibility to his constituents, but will go back to LA if needed. Siyempre, may mga responsibilidad naman din ako dito kaya kailangan magtrabaho din. But as I've said, isang tawag lang, mabilis pa ako sa 4:00 na darating sa Los Angeles, he said. When asked when he is coming back to LA for Chris, Mark said, well, kung walang emergency after Holy Week kasi nagsasalitan din kami ng mga sisters niya, ibang kaibigan, para hindi sabay-sabay. That's why we are assured na Madam is in a good company. Other than the good company of Bemby kasi si Kuya Josh nandito sa Pilipinas eh. Together with Vilma Santos, Mark lead the opening of Barako Fest 2024 yesterday in Lipa, Batangas.
From March 14 to 16, the 3D festival pays homage to the rich culture of the region, highlighting the Barako characteristic of Batangueños. Barako Fest is not just a celebration of our Barako spirit, but also a showcase of hard work, ingenuity, entrepreneurship, and passion of our people in Batangas. We are excited to share our culture, our traditions, and our indomitable Barako spirit with the world, Belma said. Barako Fest 2024 promises an immersive experience into the world of music, art, food, adrenaline rush, and non-stop partying with a special focus of the Batangueños Fellowship. Known for its strong bond and valiant spirit, the festival invites a smorgasbord of enthusiasts, local communities, and tourists to take the part of the variety of activities designated to entertain, educate, and invigorate the senses. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Panginoong Diyos, ang aming dalangin ay patawarin mo at iligtas si Chris sa kanyang karamdaman. Hipuin mo, Panginoon, ikaw lang ang pinakadoktor sa aming lahat. Walang perpektong tao sa mundo. Lahat kami ay nagkakasala. At alam namin ikaw pa rin ang aming tagapagligtas. Huwag tayong maghusga kung ano ang mali sa bawat isa sa atin. Walang perfect sa mundong ito. Kung sino yung taong mapaghusga, darating ang panahon babalik sa atin. Malala pa. Si Chris ay hindi masamang tao at walang perfecto na tao dito sa mundo. Lahat tayo, pati ikaw, ay makasalanan sa mata ng Diyos at sa mga taong bayan. Kaya we have to pray for her recovery soon. Praying for Ma'am Chris sa inyong kalusugan na maging healthy, pero lagi nating isipin na lahat tayo ay walang makakaligtas sa kamatayan. Mabuti ka man o masama, iisa ang magiging sitwasyon nating lahat. Kaya habang buhay tayo ay gagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Good morning and God bless you all. Chris, laban ka lang para sa mga anak mo at mahal sa buhay. Huwag mong pansining mga nagsasabing sa iyong karma. Huwag sila pansinin. Lapit ka lang kay God. Walang imposible sa God, Chris. Magaling ka po. Yang mga taong sobrang makajud sa tao, may sakit na nga, dapat huwag magsalita nang hindi nararapat bigkasin sa bunganga nila. Sana pray na lang sabihin, bakit kailangan pang sabihin na karma? Wala naman kung tutuusin yun. Minahal tayo ng Diyos, kaya huwag na lang magsalitang bad. Karamihan naman dumating sa atin ang mga pagsubok. Dapat sabihin na lang sa bunganga natin kapayapaan. Walang mayaman, walang mahirap. Dahil pag dumating yung sakit sa ating buhay, wala naman tayong magagawa kundi kumapit na lang sa Diyos. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan, ay talaga namang marami sa kanila ang nagsasabi na kahit gaano pa daw di o mano kasama ang isang tao, ay hindi pa rin tama na ipagdasal natin ang kanilang kapahamakan. Kaya kahit gaano pa kamali ang nagawang kasalanan ng mga Aquino sa ating mamamayang Pilipino, ay dalangin at ipinagdarasal pa rin ng marami sa ating mga kababayan ang mabilis na ikagagaling na nag-iisang Queen of all media na walang iba kundi si Chris Aquino, alang-alang sa kanyang mga anak. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.